Matapang na inihayag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang ikalimang State of the Nation Address na malapit ng sampahan ng Office of the Ombudsman ng patong-patong na kaso si dating House Speaker Martin Romualdez kaugnayan sa mga flood control anomaly. Narito po ang report. Dumating na tayo sa punto na ayon sa Ombudsman ay malapit na ang paghain ng patong-patong na kaso laban sa dating Speaker. Masakit man sa akin ito, ngunit kailangan nating gawin ang tama. Direktang pinangalanan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang ikalimang State of the Nation Address ang kanyang pinsan at dating House Speaker Martin Romualdez na malapit ng sampahan ng patong-patong na kaso ng Ombudsman kaugnay na maanumalyang mga proyekto kontra baha. Si Romualdez ang tumayong House Speaker sa mga nakalipas na taon na sinasabi ng Ombudsman na nasa likod umano ng bilyones na kickback mula sa mga guni-guni at palpak na flood control projects. Pinangalanan ni Pangulong Marcos Jr. si Romualdez matapos anya ang malawakan at malalimang investigasyon ng administrasyon sa flood control scam na kanyang inumpisahan noong ika-4 na State of the Nation Address nakaraang taon. Masakit man, pero iginiit ni Pangulong Marcos Jr., hindi siya ang presidente ng kanyang pamilya. Siya ang Pangulo ng bansa. Hindi ako Pangulo ng aking pamilya. Hindi ako Pangulo ng aking kaibigan. Ako ay Pangulo ng Pilipinas at ang tungkulin ko ay sa inyo, ang aking mga kapwa Pilipino. Sabi ni Pangulo Marcos Jr., masusing sinundan ng Ombudsman ang itinuturo ng ebidensya. Ginawa ng administrasyon ang lahat para matunton ang punot dulo ng katiwalian. Matupad lamang ang kanyang pangako na pagpapanagot sa katiwalian. Una riyan, may mga nakulong na mga kontratista, opisyal ng gobyerno at mambabatas. Papalo sa 25 billion pesos ang halaga ng mga nabawi, frozen o naparalisa at naipreserbang mga pera at ari-arian ng mga akusado. Higit 800 milyong piso rin ang naibalik na sa Treasury. Pagtitiyak ni Pangulo Marcos Jr., hindi hihinto ang pamahalaan at ipinapaubaya na sa Ombudsman at National Prosecution Service ang paghabol sa mga nasa likod ng flood control scam. Kaugnay niyan, ibinida ni Pangulo Marcos Jr. na papalo sa 58 billion pesos ang natipid ng gobyerno na muntik nang ibulsa ng tiwaling opisyal ang naisalba ng gobyerno. Ibinaba ito sa mga lokal na pamahalaan para matulungan ng ating mga kababayan na labis na naapektuhan ng epekto ng gyera sa gitnang silangan. Mula sa mga OFW, chuper at operator, hanggang sa mga consumer, mga magsasaka at mangingisda na tinamaan ng labis na pagsirit ng gasolina. Siniguro din ni Pangulong Marcos Jr. ang paglalagak ng 60 billion pesos na pondo para sa uplift na magtatagal hanggang sa katapusan ng taon. Layunin natin matulungan ang 3.2 milyong benepisyaryo ng 4Ps at walang gutom program, ang 1.2 milyong minimum wage na manggagawa na miyembro ng SSS, at ang 2.2 milyong kababayan nating mahirap na hindi pa naging benepisyaryo ng programang pang-ayuda ng pamahalaan. Nariyan pa rin ang nakaabang na pagsuporta natin para sa sektor ng transportasyon, agrikultura at mga OFW na apektado ng kaguluhan. 7.5 million na mga Pilipino ang inaasahang mabebenepisyuhan ng pinalawak na uplift.